Ay, ang hirap pala talaga ng buhay ng mga OFW. Yung mga sinasabing modern heroes, mga kabayan, ewan ko lang sa inyo kung totoo ito. Sabi nila ang buhay abroad. Pag may sakit ka, ikaw mag-aalaga sa sarili mo. Pag gutom ka, ipagluto mo yung sarili mo. Wala ka naman daw maaasahan sarili mo lang. Pag malungkot ka, kailangan mong aliwin yung sarili mo. Parang may idea ko kung ano ginagawa nyo, lalo yung mga kalalakihan. Pag masakit daw yung katawan mo, ikaw magmamasahe sa sarili mo, masahihin mo yung sarili mo. Homesick ka. Walang tutulong sa'yo. Libangin mo yung sarili mo. Okay, tip na lang para sa mga kapatid nating OFW. Huwag na kayo masyado maglalagay ng mga pictures ng mga mahal nyo sa buhay, sa walls nyo, sa kwarto nyo. Kasi the more you see them, the more you'll miss them. Okay, ito. Bawas-bawasan nyo yung pag-video call nyo o pagtawag nyo. Di ba nag-video call ka o tumatawag ka para hindi mo sila ma-miss. But the more you do that, the more you miss them. Kung hindi naman maiwasan, iksian nyo lang yung video call nyo. Kasi the more you stay online, mas matagal na pag-uusap, mas maraming mauungkat. Nandyan na yung sisihan. Kasi ikaw wala ka dito. Kasi ikaw ang layo mo. Kasi ikaw hindi ka naghahanap ng trabaho dito sa Pinas. Yung iba namang nasa Pinas, yung mga misis sasabihin, nalulungkot ako. Kaya nangyari ito. Sorry. Maraming kasong ganon, iba't iba. Lakasan nyo yung loob nyo habang nananalangin kayo. Sabayan nyo magplano kung anong pwedeng gawin na sooner or later, hindi na kayo babalik dyan. Mahirap kaya yung hindi magkasama, di ba? Mahirap kaya yung LDR. Sa akin, it doesn't work. Kaya nga kayo nag-asawa para magkasama kayo araw at gabi. Kaya nga kayo nag-asawa at nagpamilya para magkatabi kayo matulog gabi-gabi. Eh paano yan? 2 taon wala kang katabi. Kung wala nga ba? Planuhin nyo buhay nyo. Anong pwedeng gawin? Anong magandang gawin pag uwi nyo sa Pilipinas? Mas malaki pa yung kikitain nyo dito sa Pilipinas kaysa nagtatrabaho kayo dyan sa ibang bansa. Mag-isa.